beloved, Boss Mike, Cervera. Panana ng reklamo Tulad si niyan, Senator Jinggoy. kita nyo, si Jinggoy naman, mga kababayan, dahil nga nabibisto na ho, ang mga kalokohan at katarantaduhang pagnanakaw nila sa kaban ng bayan, ang ganti, demanda na, mga kababayan. Malamang ho, hindi lang ho si Jinggoy ang magdidemanda kay Bryce Hernandez. Malamang pati ho si Joel Villanueva ay idemanda si Bryce. Nagsampanana ng reklamo si Senator Jinggoy Estrada laban kay dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Regional Trial Court sa San Juan. Nako. Sa inihaing So, aaten si Bryce sa San Juan pagka nag-hearing silang dalawa, no? complaint ni Estrada, pinabulaanan niya ang mga paratang ni Hernandez na tumatanggap siya ng kickback mula sa mga kontrobersyal na flood control projects. Binigyang diin niya ang paglabag sa ilalim ng Article 33 ng Civil Code. Apelan ni Estrada sa korte, patawan ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction si Hernandez sa mga binitawan nitong akusasyon. Kita nyo, mga kababayan ko? Yung pang nagsisiwalat ngayon ang nalalagay sa alanganin. Sila pa may ganang magdemanda. Sila pa may gana na mangperwisyo ng kapwa. Samantalang sila na nga yung nagnakaw, sila na yung di umano'y mga kumita sa pamamagitan ng paglalabi ng pondo diyan po sa mga flood control project. Aba, mga kababayan ko etong mga nagsiwalat, sila pa ngayon ang namumroblema dahil kinakasuhan sila. Ay, grabe. Tindi, no, mga kababayan ko. Tindi talaga. Kawawa naman yung mga nagiging saksi, minsan, alam nyo, kaya ho wala na makuha ng saksi dahil sa ganitong, mga gawain ng mga politiko tulad ng, babalikan ka ng demanda, ni Jinggoy. Na hanggang ngayon hindi pa rin niya naisasara yung agam-agam ng mga Pilipino kung ano ba totoong kasarian niya. Dahil itong si Robby Tarosa ay nagpahayag na ito daw si Jinggoy isang bakla. Sabi, ganun, mga kababayan. Grabe, no? Hirap. Pagka ganito ng ganito, mga kababayan, ng ating mga politiko, wala na, mga kababayan ko. Lang mangyayari sa atin. Tulad nito, sana ganito. Kapapasok lang na balita to. Pasok! Department of Justice. Eto, mga kababayan ko. Para sa balanse at tapat at walang sisinuhin na pag-iimbestiga ng DOJ at ICI, abay eto, mga kababayan, mukhang pinatawag na ho si Saldico, si Romualdez, at iba pa, mga kababayan, para sumagot sa hearing. Nako, matindi to. Exciting to, mga kababayan. Kapag tinanong na ho itong si Saldico, kasama ho si Martin Romualdez. Patatawag ng Department of Justice ang surprise witness sa huling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na si Orly Gutesa. Matatanda ang sinabi ni Gutesa na naghatid naman. Si Gutesa pa pala to. Iba pala yung kay Lacson. Kay Saldico tsaka kay na padadaluhin mamaya. Ito naman. Si Gutesa kasi hindi na ho nakikita ito. Ito ho, mga kababayan, yung kanilang star witness, mga kababayan, na muntik-muntikan ng maging bayani at mukhang gagawin pa nilang magkaroon ng rebulto ito. Patatawag ng Department of Justice ang surprise witness sa huling pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na si Orly Gutesa. Matatanda ang sinabi ni Gutesa na naghatid umano siya ng basura o maletang pera sa mga bahay nila dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Dapat paimbitahin nyo na rin yung mga nadamay na yan para lahat sabay-sabay. Di po ba, mga kababayan? Basta tayo, mga kababayan, ulitin ko lang. Kahit na kanino ka nakapanig, kahit anong kulay, kahit anong partido, kapag ka nagkasala, dapat managot.
kapag ka nagnakaw ng trilyon-trilyon, bilyon-bilyon, milyon-milyon, dapat managot, mga kababayan. Walang makakaligtas, ganon, ano. Ngunit sa ngayon, walang ideya ang DOJ kung nasaan si Gutesa. Ayan na nga, paano na ito? Mukhang ito itinago na ho, mga kababayan, para pigilan o para magsabi ng katotohanan. Kasi meron hong alingas-ngas na gumawa na daw ho ng panibagong salaysay. Etong nasa litrato, si Orly Gutesa. Sa salaysay daw niya, mga kababayan, binaliktad. Oo. Binaliktad daw ho yung salaysay na may nag-utos daw sa kanya na mga politiko. Kita nyo, mga kababayan ko. Sino kaya ang nag-utos na politiko rito? We have no contact. There has been no word from the Senate about Gutesa. So we're just hoping he's okay and that he can shed light on his affidavit. Hihingi namin ang address niya. So we will have the NBI send us subpoena para maging malinaw. Itinanggi rin ni Romulia ang sinabi ni Senator Francis Escudero na hindi iniimbestigahan ng DOJ si Romualdez at Co. Hindi totoo yun. Pinag-aaralan na namin lahat yan. Hindi totoo yan yung sinasabi ni ikaw naman, Chis mali na hindi nyo iimbitahan at hindi nyo tatanungin, hindi nyo gigisahin itong si Romualdez. Ability-wise. Kasi nga, Saldico, as the chairman of operations, is well known as the speaker's choice. Alam natin yan. Kita nyo yung si speaker pa pala namili dyan kay Saldico. Si speaker pa ho ang namili kay Saldico. Anya, mayroon ang sinasagawang case build-up sa dating House Speaker. Kasama siya sa mga tinitingnan natin talaga na meron pananagutan dito. Ano yan? Kaya pag diniagram, yung ginagawa namin diagram, it's a complete diagram that we're trying to do to include everybody and what their role was. Wala tayong pagtatakpan, wala tayong itatago rito. Ang tinig ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Ngunit nauna na niyang sinabi na wala siyang kinalaman sa manumalyang flood control projects. Di patunayan mo sa korte, patunayan mo sa hearing, patunayan mo doon sa mga pagtatanong ng kung sino-sino dyan sa Senado. Kung gigisahin ka ni Bato, at syempre nandiyan dyan din si Jinggoy, nandiyan din si Villanueva, mag-rumble na kayo. Sama nyo pa si Bato, sama nyo pa sila sila Pia Cayetano, grabe, dami ng mga yan, di po ba? So ngayon, ano mangyayari dyan? Di magkakaalamanan. Yun lang yan. So paano, mga kababayan? Inabot na ho tayo ng 1 oras. Papaalam na ho tayo at balik na lang ho tayo mamaya. Abangan nyo po, mga kababayan, ng mga panibagong daho. Meron pa ho tayong isang daho pero mamaya na ho yun. At mga kababayan ko, grabe, abangan natin ang mga pangyayari sa maghapon, Kasi mga kababayan, busy ang PCSO. Grabe ito. Alam nyo, sa totoo lang, grabe itong PCSO makatulong. Dami. At saka laging handa, mga kababayan. Ito yung sa pangunguna ni Mel Robles, ni GM Mel Robles. Yan po yung general manager na dati hawak-hawak din ni Garma, si Garma yung dati na nagkaroon ng patayan diyan, nagkaroon ng kung ano-anong mga ambush, mga kababayan, di ba? Tapos pinatay nila kasama rin nila sa PCSO mismo. Grabe. Pero ngayon, wala na issue At talaga naman, matindi. Kung inyo matatandaan po, yung pong mga ambulansya na mga ipinamigay na napakarami, ayun po, yun po ay inisyatibo ng General Manager na si Mel Robles ng PCSO. Grabe. Dapat ganon ang lingkod bayan, mga kababayan. So, paano, mga kababayan? Mamaya uli. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po.
our beloved Boss Mike. Boss Mike.